Habang natutulog siya sa gabi, sinubukan ng isang parasito na pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang ilong upang kontrolin ang kanyang utak. Ngunit dahil pinigay ito ni Shinichi bago ito nakapasok ng malayo, napilitan itong hamukay sa kanyang kanang braso. Kinabukasan, habang pauwi si Shinichi, sinubukan niyang iligtas ang isang batang babae mula sa pagkakasagasaan ng kotse at nakita niyang pinigilan ng kanyang kanang kamay ang kotse. Sa gulat, sinubukan niyang saksakin ang kanyang kamay ng kutsilyo ngunit ang parasito ay nagpakita ng anyo nito sa kanyang kamay at binali ang kutsilyo. Si Shinichi ay napilitang makipagtulungan sa parasito habang tinatago ito sa kanyang mga magulang. Mamaya, pinadirekta ni Shinichi's parasito siya sa isang aso na pinasukan ng ibang parasito, at ipinakita nito na ang tanging paraan upang patayin ito ay ang sirain ang puso ng host nito. Nagbigay ng pangalan ang parasito kay Migi, na nangangahulugang kanan, pagkatapos impress ni Shinichi si Setomi Moruno sa pamamagitan ng paggawa ng winning shot sa isang basketball game sa paaralan. Naging selos si Kazuki Nagi at naghamon kay Shinichi ng away sa labas. Si Shinichi ay umatras sa takot, ngunit pinilit siya ni Migi na lumaban at suntukin si Kazuki. Narinig ni Shinichi mula kay Yuko Takikawa na may mga nakakatakot na pagpatay na nagaganap sa iba't ibang lugar sa mundo. Nalaman niya mula kay Migi na ang mga parasito ay nagsasagawa ng kanibalismo para sa kanilang kaligtasan. Nadama ni Migi ang isang parasito malapit na nagkokontrol sa isang lalaking nagngangalang Mr. B, at si Shinichi ay dumiretso sa isang eskinita upang may layo siya sa ibang tao. Inanyayahan ni Mr. B si Migi na sumali sa kanya upang pahabain ang kanilang mga buhay, ngunit pinili ni Migi na patayin si Mr. B at manatili kasama si Shinichi. Kinabukasan, pagkatapos pakainin ni Shinichi ng pancake si Setomi, nakita nila ang tatlong tarantado na nagtatapon ng bato sa isang pusa na nakabaon sa isang playground sandbox. Pinigilan ni Shinichi ang mga ito, ikinagulat ni Setomi ang kanyang tila pagbabago ng personalidad. Habang may pagpupulong sa paaralan, nalungkot si Shinichi nang malaman na ang kanilang bagong guro sa matematika, si Ryoko Tamiya ay isang parasito at alam ang lihim ni Shinichi. Matapos ang klase, nakipagkita ng pribado si Shinichi kay Ryoko sa opisina ng tagapayo kung saan sinabi niya na hindi siya interesado sa pakikipaglaban at hiniling na magkita sila pagkatapos ng paaralan. Nagkita sila sa isang restaurant kung saan ipinakilala ni Ryoko ang kanyang kasamang si Mr. A at ipinahayag na siya ay buntis, na nagpapatunay na ang mga parasito ay may kakayahang magparami ng tao. Kinabukasan, habang nasa klase, pumasok si Mr. A sa campus ng paaralan, umatake sa mga staff at pinilit ang mga estudyante na mag-evacuate. Iminungkahi ni Migi ang paggamit ng grupo ng mga estudyante bilang panangga upang pasukin si Mr. A. Ngunit hindi sumang-ayon si Shinichi at tumakbo sa itaas na palapag upang ilayo si Mr. A mula sa mga estudyante. Paalala ni Migi kay Shinichi na dapat silang lumaban ng magkasama habang hinaharap nila si Mr. A. Habang nagpapalitan ng mabilis na atake sina Migi at Mr. A, kinuha ni Shinichi ang pagkakataon upang tusukin si Mr. A sa dibdib gamit ang isang metal table leg. Malubhang nasugatan, sinubukan ni Mr. A na hanapin si Ryoko ngunit nag-set off siya ng pagsabog gamit ang mga gas tank upang patayin siya, at tumakas siya sa ligtas na lugar. Ang buntis at hindi kasal na si Ryoko ay napilitan magbitiw mula sa paaralan. Nakaharap ni Shinichi siya habang siya ay umalis, at ipinaliwanag niya na ang bawat buhay na organismo ay sumusunod sa isang utos at ang mga parasito ay ipinanganak upang magpakain sa mga tao. Samantala, eksperimento ni Migi ang paghihiwalay mula kay Shinichi ng maikling panahon mula sa kanyang katawan. Ang mga magulang ni Shinichi, sina Kazuyuki at Nobuko, ay nagpaplano ng isang trip sa beach. Kahit na nababahala si Shinichi tungkol sa kanilang kaligtasan dahil sa mga pagpatay, pumayag siya sa kanilang paglalakbay matapos ang mga komento mula sa kanyang mga magulang at kaibigan. Nagsususpecha si Shinichi na dumaranas siya ng psikolohikal na pagbabago, nang makita niya ang isang grupo ng mga delinquent na pinamumunuan ni Mitsuo na umaatake kay Kazuki. Pumapasok si Shinichi upang pigilan sila ngunit natatanggap ang pambubugbog bago umalis ang grupo. Isang babaeng miyembro ng gang na nagngangalang Kane Himishima ang nakakaramdam ng takot sa likas na katangian ni Shinichi. Pagkatapos ng paaralan, inagaw ni Mitsuo at ang kanyang gang si Setomi, at si Shinichi ay sinubukan na sumagip ngunit hindi siya katapat ni Mitsuo dahil tumanggi siyang tumanggap ng tulong mula kay Migi.
Ngunit isang mas nakatatandang estudyante na nagngangalang Kamijo ay dumating kasama ang isang malaking grupo ng mga estudyante upang harapin si Mitsuo at ang kanyang gang. Pagkatapos umalis ni Setomi, dumating si Kana upang humingi ng paumanhin, ngunit nang makipagkamay, muli niyang naramdaman ang kakaibang bagay. Samantala, isang parasito na naghahanap ng katawan ng babae ay umatake kay Nobuko at kinuha ang kanyang katawan bilang host nito bago umatake kay Kazuyuki. Tumanggap si Shinichi ng tawag mula sa kanyang ama na nagbabala sa kanya tungkol kay Nobuko, ngunit siya ay nabigla nang dumating siya sa bahay at tinusok si Shinichi sa dibdib. Matapos umalis si Nobuko, nag-merge si Migi sa katawan ni Shinichi upang selyohan ang butas sa loob ng kanyang puso at iniligtas ang kanyang buhay. Si Shinichi ay inabisuhan na ang kanyang ama ay nasa ospital at nangako na papatayin ang parasito na nagkokontrol sa kanyang ina. Papunta roon, nakilala niya si Makiko Hayes, isang batang estudyante na nagtatrabaho sa isang inn malapit sa ospital. Sa ospital, nagalit si Shinichi ng tanggihan ng kanyang ama ang nakita niyang halimaw na sumagip sa kanyang ina, at naintindihan ni Shinichi na ito ay dahil ang kanyang ama ay hindi makaharap sa katotohanan. Naninirahan si Shinichi sa inn kung saan nagtatrabaho si Makiko habang nagpaplano na hanapin ang parasito na responsable sa pagkamatay ng kanyang ina. Ipinaliwanag ni Migi kay Shinichi na mula nang ayusin ang kanyang puso, ang kanyang mga pandama ay hindi na gumagana. Habang natutulog kinabukasan, nararamdaman ni Migi ang isang parasito malapit, at tumakbo si Shinichi patungo sa dulo ng seawall kung saan nakita niya ang isang taong maaaring responsable para sa pagkamatay ni Nobuko. Nakilala ni Shinichi si Mamoru Uda, isang tao na may parasito na nakamerge sa kanyang panga, na iniligtas siya mula sa pagkalunod pagkatapos niyang mahulog mula sa isang bangin. Sinabi ni Shinichi kay Mamoru kung paano niya unang nakaharap si Migi at kung paano napunta ang kanyang ama sa ospital. Mamaya, ipinaliwanag ni Migi kay Shinichi na ipinakalat nito ang mga selula sa buong katawan ni Shinichi upang isinara ang sugat sa puso, na nagpapaliwanag sa kanyang mga pagbabago sa pisyolohiya. Nararamdaman ni Mamoru si Nobuko, kaya't tumungo si Shinichi sa direksyon niya. Gayunpaman, natutulog si Migi matapos mag-anyong karit, kaya't si Shinichi lamang ang natira upang lumaban. Matinding nasugatan si Mamoru ni Nobuko, at dumating si Shinichi upang labanan si Nobuko ng mag-isa. Nasugatan ni Nobuko si Shinichi ngunit nagpatuloy si Mamoru at nagpatupad ng sorpresang atake, pinatay si Nobuko. Matapos magpaalam kay Makiko, bumalik si Shinichi sa paaralan. Ang buntis na si Ryoko ay nag-assign ng host na kinokontrol ng parasito upang magpanggap na estudyante at bantayan si Shinichi. Pinaghihinalaan ni Mitsuo, na may gusto si Kana kay Shinichi at hinamon siya ng away, ngunit ginamit ni Shinichi ang kanyang bagong lakas upang madaling depensahan ang sarili. Napansin ni Setomi na nagbago si Shinichi mula nang bumalik, lalo na nang itapon niya ang isang patay na tuta sa basurahan. Gayunpaman, kalaunan, nang maunawaan ni Shinichi na nagsisimula siyang mag-isip tulad ni Migi, binigyan niya ng maayos na libing ang tuta. Sa paaralan, nakilala ni Shinichi si Hideo Shimada, ang parasito na ipinadala ni Ryoko na nagpapanggap na transfer student. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Migi si Hideo bilang isang banta. Naniniwala si Kana na nararamdaman niya ang paglapit ni Shinichi, ngunit si Hideo pala ito. Dumating si Shinichi at binalaan si Hideo na lumayo sa kanyang mga kaibigan, bagaman kinikilala ni Shinichi na may kakayahan si Kana na makaramdam ng mga alon ng ilang uri ng tao. Nag-iisip si Hideo kung bakit hindi laging nararamdaman ni Shinichi ang kanyang presensya at iniisip na may kahinaan ang kanyang parasito. Si Takizawa, ang hepe ng pulisya, ay ini-interview ang ama ni Shinichi na si Kazuyuki tungkol sa parasito na umatake sa kanyang ina na si Nobuko. Kinumpirma ni Kazuyuki ang pagkakahawig ni Nobuko sa anyo ng parasito sa isang sketch na ginawa ni Haruki Takikawa, isang ilustrador na gumagawa ng criminal profiling at nakatatandang kapatid ni Yuko. Nagiging kainahinala si Yuko kay Hideo, at kalaunan nasaksihan niya si Hideo na tinamaan ng baseball ngunit nanatiling hindi nasugatan. Habang sinusubukang ayusin ang mga bagay kay Setomi, pinutol si Shinichi ni Migi, na naramdaman si Hideo na naghahanda na harapin si Mitsuo at ang kanyang gang. Pinagsabihan ni Shinichi si Hideo at binalaan ang gang at ang kanilang leader na si Yano na huwag pakialaman si Hideo. Kalaunan, nagkakaroon ng distansya si Setomi dahil sa pagbabago ng personalidad ni Shinichi. Samantala,
sinusundan ni Yuko si Hideo at nadiskubre ang kanyang kakayahan na baguhin ang kanyang mukha at ibinahagi ang kanyang nalalaman sa kanyang kapatid na si Haruki. Kinabukasan, hinarap ni Yuko si Hideo tungkol sa kanyang pagkakakilanlan sa art classroom habang may hawak na bote ng paint thinner bilang proteksyon. Hinagis ni Yuko ang bote ng paint thinner kay Hideo nang umatake ito sa kanya, at tumalon siya palabas ng bintana para sa kaligtasan. Dahil sa kemikal, nawalan ng kontrol si Hideo at pumasok sa isang walang kontrol na pagpatay, nagsimula ang paglikas, ngunit bumalik si Shinichi sa paaralan kung saan natagpuan niya si Sitomi na buhay at dinala siya palabas ng campus para sa kaligtasan. Nararamdaman ni Migi na nasa bubong si Hideo, kaya't nagtungo si Shinichi sa bubong ng isa pang gusali na 300 metro ang layo kung saan tinulungan siya ni Migi na ihagis ang isang bato sa dibdib ni Hideo, na pumatay sa kanya. Sa kinalabasan, 17 biktima, kabilang ang mga estudyante, guro, at pulis, ang iniulat na pinaslang ni Hideo, sa isang mataas na pulong ng pamahalaan, na pagpasyahan nilang panatilihing lihim ang pag-iral ng mga parasito. Iniulat ni Dr. Yui, isang siyentista, na maaaring makilala ang mga parasito sa pamamagitan ng paghila ng buhok mula sa kahit saan sa katawan upang malaman ang kanilang pisyolohiya dahil nananatiling buhay ang buhok sa loob ng maikling panahon. Dahil dito, naging popular ang bagong paraan ng pagbati, ang paghila ng hibla ng buhok ng isa't isa. Sa wakas, napagkasundo ni Shinichi at Sitomi ang kanilang hindi pagkakaunawaan matapos magpasalamat si Sitomi sa pagliligtas niya. Bagaman nag-aalangan si Shinichi na sabihin kay Kana ang totoo tungkol sa kanyang kondisyon, nararamdaman pa rin ni Kana ang kanyang presensya. Gayunpaman, nang tanungin ni Sitomi si Kana tungkol sa pagbabago sa personalidad ni Shinichi, itinanggi ni Kana ang pagkakaiba, samantala, isang parasito na. Nagngangalang Goto habang nakadisguise bilang isang lalaking naka-gym clothes, pinatay ni Goto ang 22 armadong miyembro ng isang Yakuza organization bilang eksperimento upang subukan ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ng hindi gumagamit ng sandata ng parasito. Nararamdaman ni Shinichi na tunay na nagsanib si Migi sa kanya, lalo na habang lumalabas sila ni Sitomi, nang makaramdam siya ng sakit sa dibdib matapos makita ang isang ina na nagbabalak sampelan ang kanyang batang anak na masuwayin. Nabigo si Kana matapos niyang masaksihan si Shinichi na hinahalikan si Sitomi bilang pamamaalam pagkatapos ng kanilang date. Kalaunan, naramdaman ni Migi ang 8 parasito sa kampanya ni Takeshi Hirokawa para sa pagkapalkald kung saan isinusulong niya ang environmentalism. Kahit nararamdaman ni Hirokawa ang presensya ni Shinichi, hindi maunawaan ni Migi ang motibo ng politiko. Nag-usap sina Shinichi at Migi tungkol sa mga posibleng dahilan kung bakit tumatakbo si Hirokawa sa pagkaalkalde at napagpasyahan nila na ito ay upang lumikha ng isang ligtas na kanlungan para sa mga parasito. Nakilala ni Shinichi si Kana at nabahala na ang kanyang kakayahan ay maaaring magdulot ng panganib sa kanya. Inayos niya ang isang pagkikita sa isang abandonadong gusali habang natutulog si Migi at ipinaliwanag ang tungkol sa mga parasito at kay Migi, ngunit pagkatapos niyang tawanan ang lahat bilang biro, ipinangako niyang ipapakita si Migi sa kanya isang araw. Kalaunan, ipinahayag ni Migi kay Shinichi na si Kana ay naglalabas ng isang medyo mahinang signal na nadidiscover ng mga parasito, na ibig sabihin ay maaari rin siyang mahanap ng mga parasito. Nakumbinsi ni Shinichi si Migi na ipakita ang kanyang tunay na anyo kapag pinaplano nilang makipagkita kay Kana, ngunit kinansela ang pagkikita matapos niyang madama ang mga parasito. Pagkatapos, ipinapalagay ni Kana na nasa abandonadong gusali muli si Shinichi kaya't ginagamit niya ang kanyang instincts upang hanapin siya. Sa halip, natagpuan niya ang isang parasito na umatake sa kanya. Tinusok ng parasito si Kana sa dibdib habang dumating si Shinichi. Sa gitna ng matinding galit, hinugot ni Shinichi ang puso ng host at namatay si Kana sa mga bisig ni Shinichi. Sa kanyang libing, lumabas si Shinichi na kalmado, na nagtatanong sa kanyang pagiging tao. Ang bagong halal na alkalde na si Hirokawa ay nagdaos ng pulong ng mga parasito kaugnay ng insidente ng rogue parasito na pumatay kay Kana at kay Reiko Tamura, dating kilala bilang Ryoko Tamiya, at inihayag na kasangkot si Shinichi. Inupahan ni Reiko ang isang pribadong investigador na nagngangalang Shiro Karamori upang sundan si Shinichi at inayos ang isang grupo ng mga magnanakaw na umatake kay Shinichi sa pag-asang maipakita ang kanang kamay ni Shinichi, ngunit hindi ito nagtagumpay. Samantala, nananatili si Sitomi na hindi mapakali tungkol sa mga kilos ni Shinichi.
Sa gabi, sinundan ni Karamori si Shinichi na bumalik sa abandonadong gusali upang ipagluksa ang pagkamatay ni Kana. Nakita ni Karamori si Migi na tinangka siyang patayin ngunit pinigilan ni Shinichi si Migi, na nagbigay daan para makatakas si Karamori. Kinabukasan, sina Migi at Shinichi ay nanood ng footage sa video camera ni Karamori at napagtanto nilang sinusundan si Shinichi. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ni Shinichi ang nasugatang si Karamori na patuloy pa rin siyang sinusundan. Nakipagkita si Shinichi kay Setomi upang sabihin ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili ngunit nag-atubili, na nagresulta sa mas malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Hinanap ni Shinichi si Mamoru Oda para tumulong sa pagdakip at pag-interrogate kay Karamori. Samantala, nang sinabi ni Karamori kay Reiko na siya ay inatake ng kanang kamay ni Shinichi, hindi siya naniwala kay Karamori at tinapos ang kanyang serbisyo. Dinukot ni Shinichi at Mamoru si Karamori upang dalhin siya sa abandonadong gusali at ipinaliwanag ni Shinichi ang mga kaganapan na humantong sa pagkamatay ni Kana. Nanatiling kainahinala si Karamori hanggang sa pisikal na pinagbantaan siya ni Migi at ipinaalam na ang kanyang employer na si Reiko ay isang parasito. Kinabukasan, nakipagkita si Shinichi kay Reiko sa bubong ng isang unibersidad matapos dumalo sa isang lecture tungkol sa aspeto ng pag-uugali ng tao. Ipinaliwanag niya na siya ay interesado sa ebolusyon ng mga parasito mula sa pagiging umaasa sa pagpatay at pagkain ng mga tao patungo sa pagbuo ng isang coexistence, ngunit hindi pantay. Nakahanap si Shinichi ng isang fortune teller na nagsabi na dapat niyang hanapin ang taong bamutas sa kanyang puso upang maabot ang kapayapaan, ngunit tinawanan niya ang ideya dahil pinatay ni Shinichi ang taong pumatay sa kanyang ina. Si Hirokawa ay nagsesecure ng mga lugar para sa pagkain para sa mga parasito na bahagi ng kanyang grupo. Dinala si Shinichi sa basement ng isang parking garage kung saan nasaksihan nila ang parasito na si Kiwada na pumatay ng isang inosenteng babae bago pa man makakilos sina Shinichi at Migi. Karamori kumuha ng video footage ng labanan ni Shinichi at Migi laban kay Kawada sa isang matinding labanan. Gayunpaman, nagpasya si Karamori na sirain ang lahat ng video footage at mag-withdraw mula sa pag-iimbestiga sa mga parasito. Nagsumpa si Shinichi na papatayin ang mga parasito isa-isa. Samantala, nakikita ni Hirokawa si Shinichi bilang isang banta dahil sa kanyang pakikialam sa parking garage, kaya inutusan niya si Goto na patayin si Shinichi. Nadama ni Shinichi na 3 parasito ang lumalapit na may layuning patayin siya, ngunit natulog si Migi kaya tumakbo si Shinichi ng 4 na oras, naghihintay na magising si Migi. Ang isang parasito na ipinadala ni Hirokawa ay nakahabol kay Shinichi, habang si Migi ay nagising at nadiskubre na ang 3 parasito ay nagbabahagi ng isang katawan na tinatawag na Miki. Si Miki ay masyadong malakas para kina Shinichi at Migi, kaya tumakbo si Shinichi sa gubat. Nakuha nilang putulin ang ulo ni Miki, ngunit natuklasan nilang si Miki ay bahagi ng Goto, na binubuo ng 5 parasito na naninirahan sa mga limbs at ulo. Tumakas si Shinichi sa pamamagitan ng pagsakay sa isang sasakyan at nagawang itaboy si Goto sa tulong ni Migi. Narinig ni Shinichi ang isang ulat ng balita na nasunog ang opisina ni Karamori at namatay ang kanyang pamilya, kaya tumawag siya sa kanyang ama upang babalaan ito na lisanin ang bahay dahil maaari siyang maging target. Samantala, ang traumatized na si Karamori ay ini-interrogate ng detective na si Hirama na may kaalaman tungkol sa mga parasito. Pinagalitan ni Reiko ang 3 miyembro ng grupo ni Hirokawa, kina Kasano, Hakowa, at Masawa, na pumatay sa asawa at anak ni Karamori, ngunit nabigo silang patayin ang kanilang target na si Karamori. Nagkaroon ng hindi pagtitiwala sa kanya ng mga miyembro dahil nakikita niya ang mga tao bilang isang lahi na mas malakas kaysa sa kanilang inaasahan. Sinundan ni Karamori si Reiko sa gabi ngunit siya ay napaligiran ni Kasano, Hakowa, at Masawa na planong patayin siya. Pinatay ni Reiko sina Hakowa at Masawa sa pamamagitan ng paglagay ng bahagi ng kanyang sarili sa kanila at pagkatapos ay nalinlang si Kasano, at pinatay rin siya. Pagbalik ni Reiko sa kanyang tahanan, natagpuan niyang kinidnap ang kanyang anak ni Karamori. Iniwan niya ang isang nota para sa kanya na makipagkita sa parke at tinawagan ni Reiko si Shinichi upang magkita rin sila doon. Nabahala si Setomi kay Shinichi at sinubukang sundan si Reiko ngunit nawala ang kanyang bakas. Nang dumating si Reiko sa isang tulay sa parke, binyantaan ni Karamori na itatapon ang kanyang anak para mamatay, na inaakusahan si Reiko na isang malamig na dugong halimaw. Gayunpaman,
Tinusok ni Reiko si Koramori at kinuha ang kanyang anak bago mahulog si Koramori sa railing. Nakarating si Detective Hirama sa namamatay na si Koramori, na nakapagkilalanin si Reiko bago siya mamatay. Habang nagsisimulang mag-snow, hinarap ni Shinichi si Reiko. Sinabi ni Reiko kay Shinichi kung paano ipinakita ng kanyang pananaliksik na ang mga parasito at tao ay bahagi ng isang nag-iisang biosystem at umaasa ang mga parasito sa mga tao upang mabuhay. Si Reiko ay inakusahan bilang isang parasito at sa pagpatay kay Koramori. Si Hirama at ang kanyang mga tauhan ay nagpaputok ng sunod-sunod na putok kay Reiko hanggang ang kanyang katawan ay napuno ng mga bala. Si Reiko ay dahan-daang lumapit kay Shinichi at ipinagkatiwala ang kanyang anak sa kanya bago siya mamatay. Habang unti-unting nawawala ang buhay ni Reiko, naalala ni Shinichi ang kanyang mga kaibigan na namatay. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, napuno ng luha ang kanyang mga mata kasabay ng pagdating ni Satomi upang masaksihan ang damdamin ni Shinichi. Sa isang pagtatangka upang malaman kung si Shinichi ay isang parasito, dinala ni Hirama siya sa isang interrogation room kung saan nakaharap niya si Hiragami, isang bilanggo at serial killer na nagsasabing kayang matukoy ang mga parasito. Sa kabila ng pagkabigo ni Hirama, hindi nakita ni Hiragami ang anumang hindi makatao sa mga mata ni Shinichi. Sa isang pulong ng pulisya, inihayag ang paparating na operasyon upang alisin ang mga parasito, at ang tactical na pulis na si Yamagishi ay itinalaga upang mga siwa kasama si Hirama upang magbigay ng suporta. Si Hirama ay nagmungkahi na gamitin si Hiragami upang matukoy ang mga parasito ngunit tinanggihan ito ni Yamagishi dahil sa tingin niya ang operasyon ay simpleng kontrol sa peste. Bumalik si Shinichi sa paaralan habang papatapos ang taon at habang nakikipag-usap kay Satomi, siya ay nilapitan ni Hirama na hinikayat siyang tumulong sa operasyon, na ikinalungkot ni Satomi. Kasunod ng naunang payo mula kay Migi, inirekomenda ni Shinichi kay Yamagishi na gumamit ng flamethrower bilang tactical na sandata laban sa mga parasito upang hadlangan ang koneksyon sa pagitan ng parasito at ng host. Gayunpaman, nagpasya si Yamagishi na ang kanyang puwersa ay tatutok sa puso. Pinalibutan ng puwersa ni Yamagishi ang town hall na pinaghihinalaang mayroong ilang mga parasito at nagsimula ang kanyang grupo sa paglikas ng mga sibilyan mula sa gusali sa maliliit na grupo. Gumamit ang puwersa ni Yamagishi ng high-end na kagamitan upang masuri ang mga tao para sa mga parasito habang umaalis sila sa gusali at nakakita sila ng isa sa isang babaeng host. Ipinagisa ng grupo ni Yamagishi ang babae na natukoy bilang parasito at binaril siya sa puso gamit ang isang high-powered na shotgun na epektibong pumatay sa kanya. Gayunpaman, natuklasan ng parasites at ni Hirokawa ang patibong at dalawang parasito ang lumabas ng gusali na nagdulot ng pagputok ng grupo. Nasira ang high-tech scanning equipment na nasa isang van. Pumasok si Yamagishi at ang kanyang puwersa sa lobby upang barilin ang mga parasito ngunit na-sacrifice rin ang mga buhay ng tao, na nagbibigay ng pagkakataon kina Hirokawa at ang kabol na makatakas. Hiniwalay ni Yamagishi ang kanyang puwersa upang tugisin ang mga parasito na nagtatago sa loob ng gusali at dinala si Hiragami kasama niya. Matapos makaharap ng mga parasito, iniutos ni Yamagishi sa assault squad na patayin ang sinumang makita sa itaas na palapag, na binigyang prioridad ang pag-aalis ng mga parasito kaysa sa buhay ng mga sibilyan. Ang ilang miyembro ng squad ay nakatagpo kay Goto na ginamit ang kanyang natatanging kakayahan upang madaling sumipsip ng kanilang mga lead pellets at ibalik ito, na pinuksa ang squad. Ang ibang squad ay sumugod sa auditorium kung saan natagpuan si Hirokawa na naghihintay sa kanila. Inakusahan ni Hirokawa ang mga tao na siya ang infeksyon ng mundo sa pamamagitan ng polusyon at sobrang dami ng tao at bilang mga Maninila dahil hindi nila matanggap na may mga parasito na nabubuhay sa kanilang paligid. Siya ay binaril ng mga miyembro ng squad ngunit nagulat sila nang matuklasan na siya ay tao at hindi isang parasito. Pumasok si Goto sa auditorium at madaling pinuksa ang lahat ng miyembro ng assault squad. Samantala, binaril ni Hiragami ang partner ni Hirama na si Katsuma at tumakas. Nakahabol ang puwersa ni Yamagishi kay Goto ngunit hindi nila ito natalo at umatras sila sa rooftop kung saan si Yamagishi ang huling namatay. Nakaharap ni Goto si Shinichi sa mga kalye sa ibaba at nangako na papatayin ito bago umalis sa lugar. Kinabukasan, hindi pumasok sa paaralan si Shinichi dahil sa pagod ngunit siya ay nadama ng sobrang lungkot na inisip ang mukha ni Goto sa lahat ng tao na kanyang nakikita sa mga kalye. Naluha si Shinichi nang bumisita si Satomi sa labas ng kanyang bahay at siya ay tumakbo palayo, ngunit kalaunan ay natagpuan siya ni Satomi sa playground.
Iniimbitahan niya si Shinichi sa kanyang bahay kung saan sila'y nagtalik, na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para mabuhay. Makalipas ang ilang panahon, nadama ni Migi na hinahabol sila ni Goto kaya't sinubukan ni na Shinichi at Migi na patayin si Goto sa pamamagitan ng pagbangga ng kotse sa kanya habang nagmamaneho siya sa isang kalsada malapit sa bangin, ngunit nabuhay ito. Sinubukan nilang ambusin si Goto sa isang gubat kung saan naghiwalay si Migi kay Shinichi para sa isang sorpresang pag-atake. Nabigo ang kanilang plano at nag-alay ng sarili si Migi upang tulungan si Shinichi makatakas, na iniwan si Shinichi na wasak ang puso. Si Shinichi ay pinatira ng isang matandang babae na nagngangalang Mitsuyo na pinatuloy siya sa kanyang bahay sa loob ng ilang araw kung saan natuklasan niya na may natitira pang bahagi ng Migi sa loob ng kanyang katawan. Nang ipinaalam ng mga kalapit na nayon kay Mitsuyo na may isang taga-nayon na pinatay at pinay-repiraso, napagtanto ni Shinichi na si Goto ang may kasalanan tungkol kay Goto at nagpas siyang harapin ang parasito ng mag-isa. Sinabihan siya ni Mizuyo na huwag itapon ang kanyang buhay at binigyan siya ng isang kalawangin na lumang cleaver, na binigyan siya ng good luck. Hinanap ni Shinichi si Goto sa kagubatan sa gabi at natagpuan siyang natutulog. Nagising si Goto sa oras na naghahanda si Shinichi na patayin siya. Hindi makalaban si Shinichi kay Goto at nagkaroon siya ng malupit na pagbubugbog, ngunit sa kalaunan ay nagawa niyang masaksak ang katawan ni Goto gamit ang isang metal na tubo mula sa isang lokal na ilegal na tapunan ng nakalalasong basura. Nang subukan ni Goto na saktan si Shinichi, lumabas ang isang piraso ni Migi mula sa kanang braso ni Shinichi at sinalag ang atake, muling pinagsasama ang iba pang bahagi ng sarili na nasipsip ni Goto. Nahawa ng lason mula sa metal na tubo, naghimagsik ang iba pang parasito sa loob ng katawan ni Goto upang mabuhay, ngunit binigyan ng pagkakataon si Migi na sirain ang katawan. Sinubukan ng katawan ni Goto na muling buuin ang mga bahagi nito, at si Shinichi ay humarap sa desisyon kung papayagan niyang mabuhay o mamatay si Goto. Ayaw ni Shinichi patayin si Goto, ngunit sa huli ay nagpasya siyang sirain ang katawan ni Goto para sa kapakanan ng sangkatauhan. Isang taon pagkatapos ng labanan sa Town Hall, huminto na ang mga mincemeat murders at wala nang nakitang mga parasito. Sa isang panaginip, nalungkot si Shinichi nang magpaalam si Migi upang maghibernasyon, ngunit siya ay nagising na may naayos na kanang kamay, habang nagde-date kay Setomi, nag-iisip si Shinichi kung paano ito. Contradiction para sa mga tao na mahalin ang mundo nang hindi mahalin ang kanilang sarili. Sa kalaunan, lumitaw si Origami at inagaw si Setomi, dinala siya sa bubong ng isang gusali. Nang mahuli ni Shinichi sila, ipinaliwanag ni Origami kung paano napuno ng mga halimaw ang sangkatauhan at na si Shinichi ay nasa gitna ng mga tao at parasito. Ipinaalam ni Setomi na sa wakas ay naunawaan niya si Shinichi bilang isang tao. Tumakbo si Shinichi papunta kay Origami na itinulak si Setomi sa gilid. Lumitaw si Migi sa isip ni Shinichi at sinabihan siyang siya na ang dapat humawak ngayon. Nakita ni Shinichi ang kanyang kanang kamay na humahawak sa kaliwang kamay ni Setomi, at hinailan niya ito pataas. At iyon ang katapusan ng video. Kung nagustuhan ninyo ang inyong nakita, mag-subscribe sa channel. Mag-upload ako ng maraming video na katulad nito, kaya magkita tayo sa susunod.